Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 26, 2026 at tayo ngayon ay andito sa may Aurora, Barangay 109, 122 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may NAIA Terminal 3 sa Barangay 183 Pasay po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations. Pinopirma ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na hindi siya makikisali sa anumang diskusyon at deliberasyon na may kinalaman sa dalawang impeachment complaint na isinampa laban sa kanyang ama. Sabi ng Batang Marcos, naniniwala siyang malakas ang demokrasya kung mangingibabaw ang institusyon sa halip na personalidad. Prinsipyo ng lingkod bayan kaysa personal na ugnayan. Bukod sa magiging majority leader, si Congressman Marcos din ang tumatayong chairman ng Committee on Rules na siya naman mag-refer sa Committee on Justice. Bagamat hindi anya inuutos ng proseso na siya ay mag-inibig, mas pinilito niyang ilayo ang sarili bilang paggalang sa integridad ng proseso at maiwasang kulayan dahil ang kinakasuhong Pangulo ay ang kanyang ama. Hindi anya ito nangangahulugan ng pagtalikod sa responsibilidad, kundi pagpapatibay ng sistema. Dagdag pa ni Representative Marcos, ang panunungkulan ay bigay ng tiwala ng taong bayan. Mas mapapalakas nito ang tiwala kung nagkakabatas at nasa kapangyarihan. Ako, si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. House Majority Leader Sandro Marcos sa posibleng pagtalakay sa impeachment complaint laban sa kanyang amang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng nakababatang Marcos na hindi niya pinagbabawalan ng sinuman pero nais lang niya na mapanatili ang integridad ng Kamara at kredibilidad ng proseso. Pag-usapan namin yan kasama ni Atty. Dino De Leon, ang Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at host ng With Due Respect. Well, magandang hapon, Atty. Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jack, at sa lahat ng ating mga panonood. Yes, muna, Atty. Dino, ano masasabi niyo sa move na ginawa po ni Congressman Marcos? So, dapat naman, no, na nag-inhibit siya. It shows delikadesa, no? It shows na alam niya yung sensitivities. Saka, hindi naman talaga yung tamang gawin. Kasi supposedly, yung House ang nagpo-put accountable dito sa executive. Having said that, iba yung sinasabi at iba yung totoong ginagawa. Kasi hindi naman tayo naive na maaari meron pa rin influence spending dyan sa loob ng House. Pero at least, optically, pinapakita niya kung ano yung dapat na gawin. No? At sinabi niya na hindi siya makikialam. Oo. So, just to refresh po, yung alam ko, i-interview ka na rin tungkol dito, para mas malinaw para sa ating mga nanonood at nakikinig. Paano po ba itong magiging proseso? Kailan ba initiated na ang isang impeachment complaint and by then hindi ka na pwedeng mag-file ng any impeachment complaint? Sa ngayon kasi raw, you can still file impeachment complaints against the President. So, sinabi niya na resolve sa Francisco versus House. Kung maalala mo yan yung kaso na pinail noong against kay Chief Justice kasi yan dito sa recent case ni Vice President Sara Duterte. Initiated ang pag-file once na i-refer na sa House Committee on Justice. Yan ang susunahin sila, di ba? Question kasi, ano yung unang i-refer doon sa House Committee on Justice? Tsaka, ano yung pagka-refer na, consider na ba ng bar yung mga ibang mga impeachment complaints. So, yung discretion din kung ano yung mai-refer, di ba, is basically with the Secretary General para pag dun sa case noong kay Sara Duterte na pending pa rin ngayon. Di ba, sinasabi nila, fourth impeachment complaint or impeachment
impeachment complaint daw kasi yung ginamit, and therefore, ano daw nangyari sa 1, 2, 3, di ba, na nirefer. Pero nakakikis sa records ng House na yung 4th impeachment complaint, eh yun yung refer at yung 1, 2, 3 naka-archive. No? So, hindi yung inacts the pan. No? So, ang referral, it was the 4th impeachment complaint, and therefore, hindi na bar yung, hindi siya barred ng 1, 2, and 3. In other words, yung act of referring it to the Committee on Justice initiates yung 1-year bar under the Constitution o sa ilan ng ating saligang batas. At doon nga sa sinabi mo, Atty. Dino, dahil na archive siya, hindi siya umabot sa Committee on Justice yung unang 3 impeachment complaint. Tama po ba? Pagkakaintindi. Correct. At meron dito, supported dito ng mga factual documents ng House of Representatives. So, ano yung naging disposition nila sa first, the second, and sa third, bago na i-refer yung sa fourth. No? Ito nga yung subject ng motion for reconsideration ngayon. So, yan ay under assessment para sa Supreme Court when it comes to the fact and legality. Pero, at least, it's still consistent with dun sa ruling noong kay Chief Justice David Francisco versus House na it is the act of referring it to the House that triggers the 1-year ban rule, or it means that it initiated yung impeachment. Oo, kasi nga po, ang dami-daming mga impeachment complaints, ay nakakalito na po, hindi po natin malaman ano ba, magkakaiba ba yan, meron bang weak, anong strong, pwede ba yung pagsamahin, hindi ho ba? Kasi yung kay VP Sara, napaka-technical lang kasi nung reason bakit, di ba, sinasabing, kaya may 1-year bar rule at hindi tinanggap at meron ngayong motion for reconsideration sa Supreme Court, so para pong ang gulo-gulo na. Tapos ngayon, whether or not may lumabas yung decision ng Supreme Court, magpapile pa rin po, no? Itong mga makabayan lang, for example, ng impeachment complaint laban kay VP Sara naman. Sa akin naman, Linya, tsaka check, no? Sa akin palagay lang, hindi naman kasi dapat mindless exercise yung pag-refer sa Committee on Justice. Na kumbaga, dahil nauna ka, ikaw na kagad yung unang i-refer. Otherwise, mag-frustrate talaga yung sacred mechanism to hold the highest officials accountable by filing fake charges, di ba? So, hindi yun mindless exercise na paunahan dyan at sino na lang ang sa kalimutan na simple automatically yun na i-refer sa Committee on Justice. Dapat, di ba, the House, especially the Office of the Secretary General, should be the vanguard of this most sacred process, in which case, dapat talaga pag-aaralan muna kung meron some sort of discretion and some sort of intelligence involved in an assessing which one ang kailangan i-file doon sa Committee on Justice para lang hindi ma-frustrate yung sacred mandate under the Constitution and sacred process under the Constitution, which is the impeachment. Kung hindi doon na lang tayo lagi sa peke, unahan na lang, di ba? Para bang wala nang kakwenta-kwenta yung impeachment. That is not the purpose of impeachment as contemplated under the Constitution. And balik tayo doon, Linya, sa sinabi mo, dito naman kay VP Sara, hindi na naman yung makabayan lang yung magpapile niyan, no? Marami na naman magpapile na naman ang alam ko yung grupo natin, yung Tindig Pilipinas. Marami pang iba mga magpapile kasi sabi ko nga, although impeachment is quasi-political and quasi-judicial, it should not be used as a mere political weapon. Anong ibig sabihin ko niyan, no? Ang ibig sabihin ko niyan is, hindi weaponize dapat ang impeachment pagkus ito ay sagradong mandato ng Constitution at ang kailangan na titignan natin ay ebidensya. At bagay sa aking assessment, lahat ng mga malalakas na ebidensya laban kay Sara Duterte, nabanggit naman yan. That even the Supreme Court stated na hindi nila pinapawalang sala si Sara Duterte, bagkus meron lang silang prescribe na parang method o kung paano ma-afford yung due process niya. Sige, fine, kahit na yung subject niya na motion for reconsideration, pero kitang-kita natin ano yung ebidensya laban kay Sara Duterte. Lagi kong binabanggit, di ba? Yung sarili niyang salita, nung sinabi niya, nagpapagpapag na siya ng assassin laban sa Presidente, Vice President, saka sa Speaker of the House. Yung testimonial Edgar Arthur Las Cañas na siya mismo ay kasama sa Davao Death Squad, na siya mismo nagpatupad ng mga susunod na patayan nung siya ay mayor pa. Diyan din yung mga chirichiripe ng taong bayan, yung liquidation force, noong paggasta ng confidential funds. Nakita natin sila Mary Jane Piato, si Vicky Mango, si Jimmy McDonald, at kung ano ng pagkakabalusugan. Yan ay supportado ng mga certifications coming from the Philippine Statistics Authority na walang kanyang mga pangalan. Nakita natin yung mga vouchers, na mga liquidation vouchers na parang pare-pares yung
forma, halos pare-pareho yung sulat, kamay, no? At saka yung mga tools talaga ng mga kung sino-sino pang pangalan na yan. Nakita natin na in 8 days, actually, 11 days, 8 days, sigal sa yung mga candidate, inasos yung 125 million pesos, supposedly sa safe houses. Nakita rin natin yung mga testimonya na meron na pinagbibigay na around 50,000 pesos every payroll para doon sa mga members ng procurement ng DepEd at yung 8 billion pesos na overpriced laptops in the midst of an educational crisis. So malalakas yung mga ebidensya pagdating doon sa complaint laban kay Sara. Pero Attorney Dino, Mark, I'm sure narinig ko rin yung naging paliwanag ni VP Sara na ginasos daw yung confidential funds after ilang months doon ang siya paliwanag eh. Sinabi niya, nag-gas yung confidential funds sa pag-iimbestiga nitong mga questionable laptops. Pasado ho ba sa inyo yung ganong klaseng rason? Well, alam mo kung malakas na malakas nung ano niya, una I don't buy it, pero malakas na malakas yung kanyang depensa. Might as well, di ba sabi niya, there will be a bloodbath. Marami may impeachment trial. Doon mo yung offer sa taong bayan at tingnan natin kung your reasoning to withstand yung scrutiny of the legal process. In other words, hindi pwede puro press conference, di ba? Hindi rin pwede sabihin mo na handa kang harapin yung mga paratang sa iyo at meron kang depensa. Pero press conference ang ginagawa mo, tapos pinoprustrate mo yung sacred process that is the Constitution. Pero sige, kung ganun pala, di ba, pag-i-investigate noong overpriced laptops at findings mo, sino na hold mo accountable at bakit muka na ang mga involved dito yung mga process scheme mo at bakit kaya na nangyayari yun ikaw ang Department of Secretary at bakit kaya tugmok ang taas ng edukasyon 0.4% ng ang proficiency rating ngayon dahilan sa ikaw na Secretary of Education at tatay mo ang head ng buong Pilipinas, ang Presidente ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng educational crisis. No? So all of these defenses, matter of defense yan at mas magandang ilagay mo sa korte. At magkakaroon naman tayo ng proceedings sa Committee of Justice ng House of Representatives pag nag-file na yung impeachment ni Sara Duterte, magandang tutog nyo na ilasan yung mga defenses. And going back po dun sa impeachment complaint against the President, ano po ang inyong masasabi dito sa mga impeachment complaints na ito? So far, there are 3. Are they strong? Sa mga napapakinggan po namin sa inyo, sa ibang expert, ay hindi siya kasi lakas yung evidence, compare nga dito kay VP Sara. And kung tutuusin, let's say itong makabayan block, na nagsampa ng laban sa vice at nagsampa rin laban sa presidente. Nagsampa ka laban sa presidente kung na-impeach yung presidente. Diba? Di magiging presidente yung vice-presidente. Well, sana, di ba, yun nga rin kasi yung timing issue na dinila natin, di ba, sa akin, unahin muna, di ba, kasi para sa akin ang palagay, napakalala kung si Sara Duterte maging Vice President. That's not to say na honest yung administrasyon na ito, pero ang question ko nga is, alin doon ang impeachment poll? Kaya sinasabi nila, yung investigation sa ICI, hindi maganda, or pag may kulang. Pero meron namang ombudsman, nagagawa niya at may DOJ pa naman nagpapakuntin yan. So, ibig sabihin sa akin yan, although it is one thing, I don't think it is impeachable. Ano pa yung sinasign doon sa unang impeachment complaint in particular, yung pag-surrender daw kay Pangulong Duterte, hindi naman yun. Yes, so natrap na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po. Congressman, ilang panahon, bakit po natin ito ay pilit na iniuugnay ilang dito between si dating Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control. Matatawagan natin Iba-iba nga niya mula sa AI video, paggamit ng illegal droga, iba tapos nung nagkaroon pa, naalala mo yung isang si Odessa,